Hi guys! So tingnan po natin ano ipapakita ngayon sa love reading ng collective. Okay, vision. So, nakikita ko dito, marami kayo iniisip, may mga visualize kayo, siguro nagma-manifest kayo, and this is your one of your ways to manifest your connection with your person. Ayan, so meron ditong perspective, marami kayong pangarap, and sa nakikita ko kung may kakonek kayo ngayon, devoted kayo sa isa, or ikaw tong very devoted, medyo yung isa sa inyo medyo distant, ganyan. And sa nakikita ko, yung iba dito, may pinaprepare kayong surprise sa person nyo. Nagiging creative or artistic kayo, ganyan. So, tingnan pa natin. The reading ng collective. Guys, paalala nga, hindi po lahat ay makaka-resonate, so take what resonate and leave what doesn't. And don't forget to hit like and subscribe para po updated kayo sa videos na i-upload ko. And sa mga gusto mong pa-private reading, message lang ako sa Facebook or Instagram na sa description box below, okay? Okay. Love reading ng collective. Okay, so nakita ko dito merong pagtatalo nangyari sa inyo ng person mo. Siguro napagod ka, ganyan, matagal kang nagpasensya, and meron ako nakikitang biglaang travel at communication. So, ayan, so, may bagong paparating sa'yo. And sa nakikita ko, medyo pataasan kayo ng pride ng person mo. Ikaw, may mga inayos kang documents, may bagong paparating sa'yo, and parehas na kayo nagdadalawang isip dito sa connection. Or ikaw to. And sa nakikita ko, itong person mo, medyo nababarkada, isip bata, immature, ganyan. May pinagseselosan siya dito na isang bata, katrabaho mo. Mas nakakabata, I mean. Ayun, so may mga inayos kang documents, papeles, ganyan. May bigla ang message dito na parang nairita ka, ganyan, nainis. Ganon. So, tingnan pa natin. Love reading ng collective. Oops. Okay, meron ditong, may nakikita akong, ito sa trabaho to. Siguro kung nagpapatigasan kayo, ayan, ito yung parang kapalit. Meron akong success at victory na paparating sa'yo, promotion, ganyan. And nakikita ko magiging positive lahat ng nilalakad mo. Sabi ko nga, may biglaan kang travel or, tawag dito, nag-ayos ka ng mga papeles, kontrata, documents, and then magiging masaya ka. And sa nakikita ko, siguro, nag-isip din kayong magpakasal. May wedding ring ako nakikita. Tingnan natin. Doon napapasaya nyo naman isa't isa. Bakit ba kayo nag-away? Okay, love reading collective. Ayan, so, isa sa inyo, ina-isolate yung sarili. Ayan, parang, ano ba to? Yung ego, yun yung, pumapagitna sa inyo ego, ganyan. Yung isa, siguro, yung person mo nalulungkot to. Nadadala na din ng ego niya, yung pag-isolate niya sa'yo at yung pag magiging matigas niya. Okay, love reading ng collective. Ayan, no? So, nakikita ko itong taong to, maawain to, and nakikita niya, meron siyang peace of mind sa'yo. Kasi, nakikita niya, loyal ka, minahal mo talaga siya, ganyan, and gusto niya na magbago, eh. Ayun, no? Saka sabi ko lang, may new beginning na paparating, may transformation, and nakikita ko niya, sobrang nababaitan sa'yo itong taong to. Like, yung mo talaga, pasensya, pagtsatsaga mo sa connection nyo at sa kanya, sobrang na-appreciate niya yun. Pero ba't di niya pinapakita? Tingnan pa natin. Hindi din ako.
Okay, so nakikita ko, gusto mo lang kasi ng peace of mind, kalmado lang yung energy mo ngayon. Mas iniisip mo yung inner peace mo, kahit na nagmamatigas ka. And sa nakikita ko, busy ka kasi, marami ka siguro, may business kang inaasikaso, marami kang ideas, ganyan. Parang, ano ba, malikot yung utak mo ngayon, ganun. Parang hindi mo masyado iniisip yung connection ng person mo. Parang, okay, bahala ka dyan. Ayan, so, itong person na to, nalulungkot siya na kasi feeling niya nawawala ka na sa kanya. And malaking kawalan ka sa taong to. Sobrang nalulungkot to. Alam, emotionally damaged yung nangyari. Ayan, pero ikaw din, makalang. And sa nakikita ko, magkikita pa kayo ito. I mean, magkikita kayo, magkakasama kayo, siguro magkatrabaho kayo. Or focus ka sa work. Ayun no, may victory. Meron talagang success na paparating sa'yo. Promotion, ganyan. May achievement dito. Siguro bibili ka ng bahay and magsa-self-love ka sa ngayon. And may nakita akong regalong paparating sa'yo. Baka makatanggap ka ng regalo galing sa person mo. Okay, so tingnan pa natin. Magpakita sa connection niya ng person. Ano to? Pili na. Ayan, so may pag-aantay. And siguro magkalayo kayo ng person mo. Ayan o, nag-aantay lang tong person mo. Nag-aantayan kayo. Magkabilang mundo kayo siguro. Ayan, so ayan, may success talaga ako nakikita. And may new beginning sa connection nyo. Baka nag-aantay lang tong taong to. And mag-o-offer to sa'yo ng new beginning. Yung pang long term. Ayan no, may pag-travel talaga. May movement. Siguro magta-travel kayo for work. And parang nag-move forward ka na din. Parang ayaw mo na ng gulo, ayaw mo na ng away. Gusto mo na, iniwan mo na yung mga negative from the past, ganyan. Ayan no. Magiging masaya kayo dito. Oh, baka may na-complete na sa cycle ninyo. And sa nakita ko itong taong tahimik lang pero very passionate to sa'yo. Marami lang tong, siguro marami siya nakakausap, choices, pero nakikita ko na magiging masaya kayo dito. Ayan, so may celebration ako nakikita, pero kahit magkita kayo, parang may lalayo na isa. Ano ba yan? Tingnan natin ano na-feel at intention niya sa'yo. Feelings and intention niya sa'yo. So, gusto niya na, Pentacles, gusto niya ng stability sa connection nyo. And sa nakikita ko, gusto niyang mag-offer unti-unti, gusto niya maging generous. Siguro nga bibigyan ka niya ng regalo or time, effort, and gusto niya magbigayan kayong dalawa. Yun yung na-feel niya. Kung ano yung bibigyan sa kanya, yung gagawin niya. Kung ano yung gagawin niya, yun yung gagawin mo dapat. Ganun. Anong feeling? Si obsessed tong taong to sa'yo. Yun yung toxic dito sa connection niyo. Obsessed siya. And parang ayaw kanya nakikita na may kasamang iba, kahit friends, ganyan. Ay, toxic to girl or boy. Ayan, so may nakita kong obsession and possessiveness, which is hindi tama. And sa nakikita ko, nag-iisip tong i-message ka, and nagbabackread siya, may pinag-aaralan siya dito, kung paano kanya i-message, ganyan. Ayan, so nasasaktan tong taong to. And nasasaktan siya sa mga nababasa niya. Siguro hindi ka na ganun tulad ng dati. Ganyan, nagbago ka na. Sobrang nasasaktan to. And iba dito, involved sa third party. Lalapit to sa'yo pero mabagal yung pag-usad niya. Sobrang bagal. Ano to eh, kasi war on utak yung pinapagana nito. Sobrang patient nitong taong to. Ayun. So, tingnan pa natin. Ano yung pwede? So, nahihirapan siya. Tatanggalin niya lahat. Mag-move forward to. Ayun o, mag-offer siya ng stability,
And ipa-follow niya yung instinct niya, yung guts niya. Kasi nahihirapan na siya eh. Ayan no. Parang gagawa siya ng action. Magiging masaya. Pero may mga itatago pa rin siya. Pag-iisipan niya to. Ano ba natin? Anong dapat mo malaman sa person mo? Anong dapat mo malaman sa person mo? Malaman sa person mo. Gambling. So, baka, ayan, may bisyo yung person mo. Nagsusugal. Sa casino, ganyan. Baka tinatago niya lang sa'yo. Hindi niya sinasabi. Dapat malaman sa person mo. Date night. So, ayan, magdayaya to. Na lumabas kayo, mag-date kayo. Pag nakita kayo, ganyan. Dadaanin ka na naman sa charisma. So, nasa sa'yo yung desisyon. Ang dapat na naman. Ay! Wait lang. Ang dami. Isa lang po. Dapat mo naman sa person mo. Love spell. So, ayan, minamanifest ka nito. Not necessarily nila-love spell ka. So, minamanifest ka niya, pinagdadasal ka niya. Or yung iba, kung naniniwala sa love spell, ayan. So, this is not the right time daw. Open up your heart. So, wag mo i-ano yung sarili mo dito sa taong to. Huwag ka matakot kumilala ng iba. Ganon. Tingnan pa natin. Party. So, ayan, mag-party ka, and mag-enjoy ka, or baka nagkakalala kayo ng tao to sa party, or yung person mo mahilig pumarty, ganyan. Ayan, no? Hindi siya nagpapakatotoo. Parang hindi niya pinapakita, or hindi mo pa talaga kalala kung sino siya. Hindi niya pinapakita kung sino talaga siya. Mag-ingat ka. Intimacy. Pero nakikita ko, yung nararamdaman niya real naman. Like, very intimate kayo, may bonding kayo, baka mag-bonding kayo. Pero mag-ingat ka lang kasi may tendency na mag-cheat to sa'yo kahit na ikasal kayo. Though attracted to, like, magnetic yung ikaw sa kanya. So, ayun lang. Parang ganun. Gets nyo yun? May feelings, may saya, may intimacy, pero may tendency talaga siyang mag-cheat, ganyan. Pero ayaw ka naman yung pakawalan. Oh my God. Baka karmic relationship kayo. Okay, message ng person sa'yo. I knew I messed up everything. So, aminado naman siya. Alam niya na siya yung humira sa connection niyo. Habang buhay niyang dadalhin niya yung guilt, yung konsensya, gano'n. Message ng person. I wish I could share my good news with you. So, ayan, gusto kanya balitaan, mga nangyari sa kanya, yung mga gandang bagay. Pero, napag-iira na siya ng pride eh. Gusto kanya i-message, gano'n. I want you. So, gusto ka talaga nitong taong to. Baka nasa lifestyle niya yung pag-cheat or kung manloloko man siya. Gusto kanya, ayun, it's time for me to heal now. So, may mga inner healing siyang na dapat gawin. Siguro, kaya siya ganyan. So, may kailangan siyang matuto. So, nasa sa'yo yung decision kung, tawag dito, kung iaano mo siya. So, tingnan natin. Ano yung possible outcome ng connection nyo? Possible outcome ng connection nyo. Strength. So, magkakaroon to ng courage or mas magiging more confident ka. Nine of Swords. Itong taong to, hindi to makakatulog. May stress to kasi makikita niya na mas magiging masaya ka kahit wala siya. Ipapakita mo na very confident ka, ganun.
Five of Wands. So, may gulo talaga or conflict talaga. Baka magkagulo kayo, mag-away kayo, ganyan. And sa nakikita ko, nasa sa'yo yung desisyon kasi baka masaktan ka lang o siya yung masaktan. Kasi parang siguro lalapot siya, pero ikaw, parang ayaw mo na gano'n. Kasi na-realize niya yung halaga mo. Knight of, ayan no, gusto niya mag-offer sa'yo, magiging determined siya. Kasi nasaktan talaga to eh. Siguro nagtalo talaga kayo. Yan, Five of Cups. So, kahit mag-offer siya, tatanggihan mo na tong taong to. Tatanggihan mo na. And sobrang magsisisi to habang buhay. May bagong paparating sa'yo. And nakikita ko, mas gagawa siya ng move. And very, ayan no, kinikilig ako. May taong paparating sa'yo. Doon parang mas hahalagahan niyo yung isa't isa. And may partnership ka mafe-feel. And sa nakikita ko, maging patient ka lang daw kasi paparating na yun. Ayan o, hindi siya magiging toxic. Ayan, so baka fire sign yung paparating sa'yo. So, ayan. Goodbye na sa past. Tama lang yan. Message ni universe. No, this will not succeed. So, ayan. So, baka hindi talaga kayo para sa isa't isa kasi may bagong paparating sa'yo. And, wag ka daw mag-give up sa love. Yun yung sa sense ko. Kasi, may paparating at paparating. Abundance and prosperity lies ahead. O, diba? Kasasabi ko lang. Ang galing ng cards. Ang galing ng spirit. Thank you, spirit, sa pag-guide. Ayan. It's not aligned with your values and purpose. So, baka nga hindi talaga compatible yung values nyo. May mga differences kayong dalawa. Kaya baka hindi kayo nagkakasundo. There are other opportunities that are better suited for you. Ayan. So, nakakatuwa naman kasi hindi ibig sabihin na hindi nag-work out yung relationship mo ng taong mahal mo. It doesn't mean na we are all not deserving. Lahat naman tayo deserving. Meron at meron talagang para sa atin. Doon ako niniwala. Kaya huwag kayo maging bitter. Kasi deserve naman lahat ng tao. Deserving lahat ng tao. It's just maybe hindi kayo compatible. Ganon. Ganon ang ano ko sa buhay. Kasi magkaiba yung values nyo. Marami kayong differences. Alam mo yun. And lahat ng taong paparating sa buhay natin ay lesson or blessing. Yan. Advice ni universe. Take control of your own narrative. So, ayan. Ikaw daw nagsusulat ng buhay mo. Ikaw ang gumagawa ng buhay mo. Nasa sayo yan kung maging masaya ka, malungkot, or magdidwell ka lang sa mga negative sa buhay. Ganyan. Tingnan natin, isip ka ng tanong, tingnan natin kung nasasagot ng universe. You are ready. So, ayan, ready ka na daw kung ano man yan. Improving health. So, ayan, ingatan mo yung health mo or kung may nararamdaman ka man, magiging okay na daw. So, yun lang guys. Maraming salamat po.